Welcome to Bilbao Chata. Mga palangga, kakarating lang namin. Maaga ako nagising kasi natulog ako pagkatapos ng biyahe namin. Pero ito yung weather dito sa amin. Bago nga pala ako mag-start ng aking vlog, mga palangga, gusto ko lang pasalamatan ang Mercado family, lalo si Ate Connie, yung kapatid niya, si Kuya Wilmar, yung anak niya na nag-accommodate, sa amin, nag-tour sa amin, nag-drive para sa amin doon sa mga places na pinuntahan namin. Maraming thank you sa inyong lahat at sa uulitin. Tanan! Umuulan po. Umuulan. It's good. It's a good feeling to be home. Grabe. Kahit ganito ang tiempo dito, okay lang sa akin. Basta wag lang kaming maano sa giyera. For free, nakauwi na kami. Thanks God. Ayan mga palangga. Ako lang ang gising dito. Ayan, tulog yung asawa ko. Ayan. Nagkalungkat na ako ng aking maleta. Ayan mga nabili. It's time to storytelling. Pero syempre, bago ako nagluto muna ako ng kanin kasi hindi ako kumain sa eroplano mga palangga. Nagluto ako ng kanin, egg. Ito sobra ko na to, kumain na ako eh. Then, corned beef. Nag-breakfast ako mga palangga, 6:30. Tingnan nyo ang time. Mag-8 pa lang. Naghalungkat kasi muna ako eh. Then, ayan. Ito yung mga konting nabili ko lang para sa mga kapatid ko. Hindi ako na-overbaggage kami mga palangga. This one, mga polvoron. Ito para to sa anak ko. Ito naman sa asawa ko. Cafe ito, made in Philippines. Ito talagang pinunta namin dun sa Ilocos mga palangga. Bali 5 ito. May regaluhan ata siya eh. Then ito sa Pilipinas din to. Sa mga nakapanood sa mga vlog ko noon sa tour namin doon. Yun. Then this one, nabili din namin to doon. Yung wallet. Maganda kasi dalawa ito eh. Dalawa ito. Itong brown, tsaka ito. Gamit niya na. Meron ata siyang pagbibigyan yan eh. Tapos, mga palangga, this one, binili ko din to doon kasi alam mo ba nangyari sa amin? Yan, magkukwento ako. Wait lang. Tignan niyo mga palangga. Umuulan. Ito lang ang kaibahan dito. Welcome to Bilbao. Grabe ang ulan, no? Ayan, standby ko lang muna dyan kasi magliligpit ako ng aking gamit. Alam niyo mga palangga, desde prinsipyo, ano ba yung desde prinsipyo? Mula nang nag-start kami nag-plan ng biyahe na to, ewan ko ha, kasi hindi ako excited. Alam mo yun? Kasi sabi ko nga sa kanya, dito na lang muna tayo sa lugar namin. Yung malapit lang ba? Yung kinukotse na lang. Kasi madalas naman kami namamasyal dito eh. Sabi ko sa kanya. Pero gusto talaga niya umuwi ng Pilipinas. Tingnan mo yung nangyari sa balat ko mga palangga. Oh. Para siyang tinubuan ng bungang araw. Marami pa yan dito. Dito din. Meron din yan dito mga palangga. Kaya lang hindi ko na-video. Ngayon, sabi ko, sige, pinagbigyan ko siya. Kasi parang maganda, masarap din sa feeling na yung asawa mo, nagustuhan niya yung lugar mo, yung bansa natin. Sabi ko, sige, pagbigyan kita. Sabi ko, ganyan. Pero I'm not excited. I'm not really excited. Hindi nga ako nag-ano ako ng aking gamit. The last day na ng trabaho ko eh. Tsaka ako naging pake. Samantalang pag-excited ako 1 month before ng flight namin.
nag-ano na ako eh. Nag-prepare na ba? Ay, hindi. Bad na talaga ang ano pa lang yung first day pa lang yung aming vacation. Bad na ang nangyari. Kasi na ano yung hindi ko napansin pagdating namin ng hotel, tsaka ko nakita na binuksan yung aking maleta. Sinira nila yung maleta ko mga palang. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Kasi ito yun. Samantalang, first time ko itong gamitin sa Pilipinas, bagong bili ko to. Ewan ko lang kung meron, parang pinicturean ko ata ang ticket nito eh. Para pwedeng ibalik. Meron ata siyang, anong tawag yan? Guarantee ng 5 years. Parang ganun. Pakita ko sa inyo mga palangga. Ito yung maleta mga palangga. Tinanggalan ko na ng laman. Tinan nyo ha. Ang tatak niya ay American tourist ba to? American tourist tourister. Sikat din man siya na ano mga palangga kasi ang bili ko nito 160 euro. Kung ano nyo na lang sa pesos, 160 times 68 kasi 68 ang ano ngayon, di ba? Palit ng ano pesos. Tingnan nyo nangyari mga palangga. Yung lock niya ganito. Meron akong lock dyan na number. Nalagay mo yung number ng lock. Yan o. 3 number yan. May lock yan siya. Ang nangyari, nung nabuksan ko na siya sa hotel, pinutol nila mga palangga. Hindi ko alam kung... Wait lang ha kasi. Wait. Ayan mga palangga. Tingnan mo. Pinutol nila oh. Pagbaba namin to ng Clark, hindi binutol siya kasi nakalakyan siyang ganyan eh. Sira na to, sira na hindi na siya pwedeng mag-lock. Parang na-stuck na siya. Tinry nilang putulin ang dalawa, pero ang naputol yung isa. Ang naputol talaga yung isa. Pero nang naputol niya yung isa, hindi-steady niya lang itong nakalock, itong isa kalik. Klaro, pag nabubuksan niya na eh, oh. Ganyan ang nadatnan ko doon sa hotel. Dinagulat ako. Sabi ko, bakit hindi natin to napansin nung nandun pa tayo sa airport? O, di ba? Nakakadismaya. Sarili mong bansa. Kasi hindi naman po pwedeng sa ibang lugar ko to, sa ibang lugar, ano ba yan? Sa ibang lugar ito nangyari kasi naka-check-in na siya eh. Naka-check-in na siya mula dito eh. Sa amin, papuntang Clark. Tapos nung pagbaba ng Clark, tsaka lang siya na ganyan. Ay my God. Kaya ganun ang nangyari. Bad na. Ano ang mga nawala? Ikukwento ko sa inyo ngayon kung ano na yung mga nawala. Nawala mga palangga yung aking rubber shoes na regalo sa akin ng bayaw ko. Yung asawa ni Aya, si Mark. Binila niya ako ng New Balance shoes. Nung pumunta sila dito nung anniversary, 50th gold wedding anniversary ng mother ko, binila niya ako kahit sabi ko wag na kasi may sapatos ako. Wala akong New Balance. Tapos talagang komodo daw talaga siya. Kaya pinilit niya. Sale pa nga yun eh. Mga 120 ata ang original price. Tapos nabili lang niya ng mga 80 euro. Kasi parang nag-sale. 20% sale ata. Ganun. Sabi ko, sige, sa Pilipinas ko binyagan. Kasi kami doon eh. Tawag niyan? Hiking. Hilig man tong asawa ko maglakad-lakad sa papuntang falls. Ganyan. Kinuha siya mga palangga. Binuksan, kinuha yung rubber shoes. Kinuha yung mga... Come to think of it, sabi ko nga, babae siguro ang kumuha. Kasi size ko yun eh. 37, 36. 36, 37 ang size ko eh sa shoes. Pero, maintindihan ko pa sana kung lalaki, ibibigay niya sa nobyo niya. Hindi eh, kasi kinuha din yung mga panty ko. Maniwala kayo sa hindi. Yung asawa ko hindi nga makapaniwala eh. Kinuha yung mga Victoria's Secret ko na panty na regalo ng kapatid ko din nung pumunta sila dito sa amin sa Bilbao. Nagregalo siya sa akin ng 8 pieces ng Victoria's Secret. Nilabhan ko lang yun kasi
pag bagong bili naman talaga, lalabhan mo muna bago mo gamitin, lalo na pag doon mo sa part gagamitin sa katawan, dadampi sa katawan mo. Nilaban ko siya, sabi ko sige yun, ito dadalhin ko sa Pilipinas, doon ko bibinyagan, lahat doon ko bibinyagan. Kinuha talaga yung 8 pieces ng panty, kinuha talaga mga palangga. Kaya sabi ko, babae, kasi siguro talaga ang kumuha. Diba? Sabi ng asawa ko, babae daw kasi yung size ng paa ko, 36, 37, wala namang may size ng ganung paa ng lalaki eh. Fuera na lang kung bata ang pagbibigyan niya. Tapos tingin pa ako sa mga gamit ko, nakabulat, bulat-lat na talaga siya lahat mga palangga dun sa hotel. Tininan ko kung anong mga nawala. Yung iba hindi ko na maalala kung ano nilagay ko eh, ng mga damit eh. Basta ang alam ko lang, may nakuha siya na Levi's na t-shirt. Meron siyang nakuha na Hollister din na t-shirt. Tapos ito, nakapagtaka lang, ito, original to na Gucci. Hindi niya to kinuha. Pero nakabulat-lat na to. Nandito yung mga perfume ko, makeup. Hindi niya to kinuha. Hindi ko alam kung ano niya ha. Kasi may mga, siguro yung mga alam lang niya ng mga tatak. Yun ang kinuha niya. Tapos may kinuha din siya na shampoo. Yung shampoo na yun, binili ko yun online. Online ko lang siya binili kasi pampabilis ng haba ng buhok. Medyo napapanot ka na yan. Special siya na shampoo. Nakakarton din yun, hindi ko pa yung ginamit kasi gusto ko bagong bukas doon sa Pilipinas just in case. Kasi ayaw kong dalhin yung aking ginagamit dito sa bahay kasi ano na lang siya kalahati, baka mabitin ako ba. Kaya sabi ko sige itong buo ang dalhin ko. Nawala din. Kaya yung iba hindi ko na alam kung may nakuha pa siya iba eh. Pero first day pa lang na bakasyon namin. Kaya sabi ko, no, hindi ako magiging bad mood through our vacation. Sinabi din ng asawa ko na parang no bali la pena. Yung parang hindi kawalan. Kung kinuha niya, plus God bless him or her more, di ba? Kaya sabi ko, buti na lang talaga hindi ako naglalagay ng pera sa maleta. Hindi talaga ako naglalagay ng pera mga palangga. Tsaka itong bag na to. Itong Coach na bag na to. Kilala pa naman to doon sa Pilipinas. Siguro kung nandun to sa maleta ko, kinuha niya na rin to. Kaya lang, ginawa ko, nilagay ko to sa aking hangkeri. Hindi ako nagbabag ng ganito pag nagbabiyahe. Napsak talaga ako. Lagay ko siya sa hangkeri, kaya hindi siya nakuha. Tsaka yung pera ko, yung Philippine money ko, nasa hangkeri ko din. Pati mga papeles, wala talaga ako nilalagay sa maleta. It's sad na first time nangyari sa akin ha, na pabalik-balik na kami ng Pilipinas. Halos nga yearly kami na uwi. Kasi nga nagustuhan niya ang Pilipinas at gusto niyang madalaw lahat, makita lahat kung anong meron doon sa ating bansa. Kaya hindi naman ako na bad trip, okay lang. Pero alam mo yung medyo kung may konti kang inis, pero okay lang. Di patuloy pa rin kami sa aming bakasyon. Siyempre, kailangan mo mag-enjoy, no? Tapos yung pangalawa naman nangyari, nagtae. Ayaw niyang ikwento. Nagtae. Pero kaming dalawa. Ewan ko kung sa tubig. Sabihin nyo na maarte ang mga umuwi ng Pilipinas. Sa sobrang tagal ba naman namin dito. Yung katawan mo kasi, sanay na dito. Tapos ko ano yung mga nakain, nagdinaw-daw. Sa Bisaya, nagdinaw-daw. Nagtakaw-takaw siguro sa mga pagkain na gustong tikman lahat. Nagtae kaming dalawa. Pero sa akin, 2 days lang ang nagtagal ang aking pagtatae. Diarrhea. Yung kanya, 1 week. 1 week. Kaya parang wala kang gana na magpasyal masyado kasi natatakot ka na mag-CR siya. Ayaw man niya mag-CR sa public place. Nahiya man siya. Kasi normally sa mga public place, may pila eh. May pila na yung mag-CR. Ayaw niya yung susunod sa kanya. Maamoy yung kanyang tae. Kaya, alam mo yung malapitan lang kami na uwi. Tapos paglalabas mo kami, balik na kami agad sa apartment. Sus niyo. Sabi ko, ano ba naman itong bakasyon na to? Tapos yun nga, parang tinubuan pa ako ng mga tigidig. Mga iwan ko ito, marami sa katawan ko makakati. Nanibago talaga siya mga palangga sa panahon. Siguro sa tubig. Ewan ko, yun lang hula namin. Sabi ko nga, sa balat ko na to na balat
kalabaw, na ano pa ako, na nadapuan pa ako ng mga ganito. Parang hindi mo lubos maisip na nagbabago pala talaga ang katawan pag matagal ka na sa isang lugar tapos babalik ka kung saan ka doon mas matagal, di ba? Kasi syempre diyan ako pinanganak. Pero ano talaga siya, it's not the same. Yun yung pangalawa. Tapos pinuntahan namin sa San Juan dahil nga sa alon, dahil nga gusto niya mag-surf. Doon kami mas nagtagal. 2 times lang din siya nakapag-surf. Kasi yung may mga times na ang alon ay anong tawag niya, hindi tuloy-tuloy. Yung nagbe-break. Kaya hindi man yung pangit man yun pag ganun mag-surf. Tapos pag sobrang laki din ng alon, hindi rin pa pwede. Di, parang ano na, bad. Ewan ko ba, puro pangit na ang nangyayari. Tapos, sobrang lalayo pa pala nung aming mga biyahe-biyahe. Pag may gusto kang puntahan, 9 hours, 6 hours. Alam mo yun? Sobrang tagal mo na din sa eroplano. Parang ano na din. Yung bang nagsawa ka na din sa puro lang upo. Gusto mo naman yung parang pasyal-pasyal. Ay, madre mia. Tapos ito, pinakamalala mga palangga. Ito talaga pinakamalala. Na-cancelled ang aming flight sa Giera na nangyari. Buti na lang, may swerte din talaga kami. Siguro binantayan kami ng mga anghel namin ni God na nung pagbaba namin ng Philippines, February 27 yun mga palangga. Sa Doha pa kami nang galing. Sa Doha. Kasi Qatar ang sinakyan namin. The day after, February 28, doon nangyari ang bombing. Yung mga, yung mga bomb. Diyos mio, sabi ko nga, apokos na nandun kami sa airport kung nangyari yun ang bombing. Kaya siguro talaga ginay din kami ni Lord. Tapos palapit ng aming pabalik dito, March 12. Sabi ko, ay, wag naman makancel. Pero parang iniisip ko, kasi may mga flight na lumalabas pa eh. Para yun nga lang unlimited. Di ba? Na-cancel talaga siya. Mga 3 days before ng flight, na-cancel siya. Nanginginig na kami sa, parang may kasama ng takot, kung makabalik pa ba kami dito, mas stranded kami dyan. Sa akin, ito, very true to, sa akin walang problema na mas stranded kami sa Pilipinas. Wala din problema sa akin sa work kasi inabisuhan ko na yung aking amo. Nabalitaan mo naman siguro yung about sa gera, ganyan. Sabi niya, huwag ka mag-alala, sabi niya sa akin. Yung parang yung time na kailangan nyo para maayos na yung flight nyo pabalik, walang problema daw. Tsaka kung hindi man, para sa akin na, kung hindi man din siya pumayag na hindi ako makabalik on time sa trabaho, wala din naman problema, pwede naman ako hanap ng trabaho, hindi man ako takot na mawala ng trabaho dahil pwede naman ako mag-apply sa iba. Kasi through my experience, mabilis na makahanap ng trabaho pag ganyan. Tsaka kahit anong trabaho naman, kaya ko. Kaya sa akin walang problema. At lalo na, nandoon din yung father and mother ko sa Pilipinas. Kasi nandoon na bakasyon sila, 3 months kami, mga 17 days lang kami, nandoon sila. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag ganito man na mas stranded tayo ng more days, walang problema sa akin, hindi ako kinakabahan kasi nandito ako sa sarili kong bansa. At meron kaming bahay sa Maynila at pwede tayo magstay doon na hindi tayo gagastos ng hotel. Pwede tayong pumunta doon. Tinawagan ko yung mama at papa ko na kung pag ganito ang mangyari, doon kami magstay. Wala daw problema, prepare niya daw yung bahay, ganyan. Pero alam mo naman ang mga puti, mga palangga, iba talaga sila. Sinabi niya sa akin, uuwi tayo, COC, kahit anong mangyari, babalik tayo ng Bilbao. Gagawa daw siya ng paraan. Di bali na daw maubos na ang kanyang ipon. Ayun na nga ang nangyari. Nag-book ng another flight. Mga palangga. Grabe din ang aprovechar ano yung tawag yan sa Tagalog? Aprovechar, ano ba yan eh? Pananamantala? Ewan ko, basta yun na yun. Ang grabe yung airline, yung ibang airline. Alam mo yung, ang back and forth namin, back and forth na yun ha, 1,200 euro each per person ha, bawat isa sa amin. Bali gumastos siya ng 3,000. Siya ang sa pamasahe eh. Tapos ngayon, nakukuha kami ng pabalik lang dito sa place namin, 2,000 each. Mantakin yung mga palangga, 2,000 each. Pumatak na 4,000 kaming dalawa. Pabalik lang ha, hindi yun balikan. Pabalik lang dito.
talagang nalamantala sila sa situation. Tsaka medyo may takot na din kami kasi nung nag-tour kami doon, biyahe-biyahe doon banda sa pinuntahan namin sa Ilocos. Medyo limited, may ibang gasoline station na limited ang kanilang nilalagay na gasoline sa sasakyan. Kahit na sabihin mo ipa-full tank mo, wala, hindi nila ipa-full tank, meron silang limited. Kasi dahil nga sa gira, parang kailangan magkompartir ang bawat sasakyan, hindi pwede magpa-full tank ka para yung iba makapagpagasolina. Parang nandun na yung takot mo na, ay naku, pag ma-stranded talaga kami dito ng matagal dahil maapektuhan lahat. Syempre, yung mga eroplano, kailangan din yan ng gasolina. Kahit nasabihin mo, bali, may gasolina ang eroplano, exaggerated na tayo, no? Paano kami makapunta ng airport kung ang gasolina ng mga kotse limited lang ang kanilang pinapagasolina, sobrang tagal ng aming biyahe papuntang airport. Kung nasan kami, 6 hours. Kaya 2 beses ka magpapagasolina niyan, full tank pa para balikan, papunta tsaka balik. Kaya medyo kinakabahan na kami nung malapit na ang yung lalo na na-cancel na yung flight. Kaya talaga naman hindi natutulog yung asawa ko sa kakakuha ng buwelo. Buwelo yung parang ticket pabalik dito. Kaya may nakuha kaming ticket, kinuha na talaga niya COC mga palangga. COC, parang wala na siya pakialam kung magkano ang gastusin niya. Kinuha niya yung flight. Wait lang ha, inom muna ako ng tubig. Ayun. Tapos nakuha pa niyang flight mga palangga. Diba, 2,000 each kami. Pumapatak yun ng pang 1,000 ay 50. Pumapatak siya ng 130, magkano ba ang palit ng euro? Grabe, bali 4,000 euro sa aming dalawa. Ang nangyari pa sa flight namin mga palangga, sobrang haba ng biyahe, talagang nahilo ako mga palangga. Kaya hindi ako kumain sa airplane. Parang laging may time na parang, alam mo, kabuhi. Parang naduduwal ka, nasusuka ka palagi, nahihilo ako, masakit ang ulo ko, walang tulog, ang sakit ng puwet mo. Ang kinuha naming flight ay hindi dadaan ng Middle East. Ang kinuha namin ay dumaan kami ng Korea. Pagdating sa Korea, France, Paris. Tapos pagdating sa Paris, papunta na dito sa amin. Pero grabe ang flight. Papuntang Jeju yun Jeju Airline. Papuntang Seoul. Papuntang Korea, 4 hours ang flight. Pero pagdating doon sa Korea papuntang Paris mga palangga, alam mo ilang hours kami doon sa taas? 14 hours kami sa Himpapawid. Diyos ko Lord. Alam mo yun yung kaba mo? Ano ba? Tagal naman namin kasi yung papunta namin, parang nahati siya 2 hours, 8 hours, and 9 hours. Ito talagang straight 14 hours andun ka sa taas. Ang sakit na ng likod ko, ewan ko. Kaya natulog talaga ako pagdating namin mga palaga. Pagdating namin ng France, 1 hour and a half na lang papunta dito sa amin. Talagang ang pasalamat ko nung nakalapag kami ng Bilbao. Kaya ito, nakakagising, natulog agad ako. Medyo nag-shower. Natulog ako. Nauna ako natulog sa asawa ko, tsaka ako nag-vlog today. Dahil ngayon, maaga ako nagising alas 6. Nanibago pa sa oras, alas 6 ako nagising ng umaga dito Kaya nagluto ako, yung pinakita ko sa inyo. Kaya yun ang nangyari sa amin mga palangga. Talagang papasalamat kami at nakarating kami dito. Nakabalik kami ng ligtas at maayos. Medyo siya, magalaw din yung eroplano mga palangga, kaya mas lalo akong nahilo. My God. Tapos, yung mga bagahe namin, tapos bad talaga ang flight namin mga palangga, kasi ang nangyari, hindi siya connecting flight. Paliwanag ko ha. Mula Clark hanggang Korea, ibang airplane yon. Kaya kailangan naming mag-check-in ng 15 kilos lang kasi parang hindi hindi siya connecting Doon kami mag-check-in, mag-board ba. Tapos pag na-excess ka ng kilo, syempre excess talaga kami kasi ang
Si Soponi na aming flight, 25 kilos ang allowed eh. I-15 lang daw doon sa Jeju. Nagbayad kami ng 9,000 pesos para sa excess baggage. Dollar yun eh, 144 something dollar. Sabi ko, pwedeng pesos. Hindi rin, isa din yun, yung card. Yung card namin kasi dito mga palangga, naka ano na siya, nandun na siya sa cellphone. Kaya hindi na namin dinadala ang talagang personal card namin. Kasi yung cellphone na ginagamit namin pambayad kasi nandun na yung card nakalagay. Hindi siya nagpa-function doon sa pinuntahan namin mga palangga sa Ilocos. Hindi pa siya ganun ka modern, ka high-tech, hindi tinatanggap. Kaya kailangan personal card talaga. Buti na lang, yung asawa ko, nakalimutan niyang iwan yung mga card niya. Ako talaga iniwan ko. Kasi nga, expected ko na yung cellphone, yun ang panggamit kong pambayad. Buti na lang yung asawa ko, nadala niya, hindi niya sinasadya, nadala niya yung mga card niya. Kaya kahit hindi mag-function sa cellphone, yung kanyang card ang ginagamit namin. Tapos meron man akong bangko dyan sa Pilipinas, nag-withdraw na lang ako para pambayad sa ano namin. Nakabayad pa kami ng excess baggage mga palangga. Tapos pagdating namin sa Korea ba yun? Kailangan pa namin tanggalin yung aming bagahe para i-check-in uli. Kasi hindi siya connecting eh. Ibang ano na naman, ibang tatak. Ibang company naman ng airplane ang kaano niya. Ganun ang flight namin. Grabe ka-hassle mga palangga. Tapos pagdating namin sa France, magtanggal na naman kami ng bagahe. Hindi ng bagahe amano ha, hindi hand baggage ako, yung bagahe talaga namin, i-check-in na naman namin uli. Kasi iba-ibang ano siya, connecting flight siya pero iba-ibang company ng eroplano. Kaya kailangan mong mag-embarkar palagi, mag-check-in palagi. Check-in ba ang tawag yun? Basta mag-embarke, mag-board, check-in ng mga malita. Kaya napaka-hassle. Buti na lang pagdating namin doon sa Korea. Mabait yung stewardess na nag-attender sa amin. Sabi niya, saan ba yung final destination ninyo? Sabi namin, sa Bilbao, Spain. Sabi niya, i-try natin na pagdating nyo ng France, hindi nyo nakuhanin ang malita ninyo. I-try natin na baka pwedeng i-direct na siya sa Bilbao. Ay, thanks God. Nangyari naman po, pinayagan. Kaya nung dumating kami ng Paris, nagpalit pa kami ng terminal. Galing kami Terminal 1, Terminal 2, magkuha ka pa ng shuttle, maglalakad ka, another shuttle na naman. Grabe pasakit mga palangga sa biyahe na to. Pero nakarating kami, thanks God, andito na kami. Kaya sabi ko, hindi ako magkwento sa flight namin kasi tama pala yun yung parang kung wala kang gana desde prinsipyo, sa umpisa pa lang na parang wala kang gana parang na-feel mo na lahat bad na ang mangyayari. Kaya sabi ko, sabi ko nga sa asawa ko, Beno, mag-ano muna tayo ng time o year na hindi muna tayo magbiyahe ng sobrang layo. Kung mayroon man tayong bakasyones, dito na lang muna tayo. Kasi ang laki ng pera na nawala sa amin sa flight pa lang eh. Ano mo yun? Namasahe ka ng 3,000 papunta, balikan na yun. Tapos at the end, hindi naman yun na, ewan ko lang, mag-asikaso daw siya sa sa cancellation, yung parang refund. Pero syempre, expect mo na mga 600, 800 euro lang ang refund niyan. Tapos nakagasto ka na 3,000. Alam mo yun? Tapos sa panimagong ticket, na doble pa tuloy. Di ba, balikan na nga yung 3,000. Yung sa bagong ticket, 4,000. Papunta lang yung dito. Kaya sabi ko po din, ang laki nang nawala. Pero nag-enjoy naman kami. Kahit pa paano, tinry namin mag-enjoy sa aming biyahe. At parang dito ka rin magkakaroon ng lesson learned, makapag-isip ka na hindi lahat ng bakasyon maganda ang kinalabasan, alam mo yun. Kaya sana lang mawala na tong gera na to. Dahil apektado talaga lahat, pati mga crudo, yung mga gasolina, apektado yan lahat. Tapos pagtaas pa ng presyo. Sobrang taas na ngayon ng presyo ng gasolina. Aprovechar talaga sila lahat. Kaya sa lahat ng magbabiyahe, ingat kayo, God bless sa inyo at naway masolusyonan to na maaga itong pangyayaring ito kasi my God,
Sa Pilipinas, Diyos mio, kung pwede nga lang wag na akong magdala ng mga gamit ko para pagbalik ko dito, marami akong madadala, gagawin ko. Yung next time yun ang gagawin ko. Kasi ang dami kong gamit na naiwan, hindi ko nadala, pabalik, mga gamit ko ha. Kasi dahil nga doon sa problema namin sa biyahe na 15 kilos lang ang pwede naming umpisa pa lang ng biyahe, yun lang ang kilos na pwede kaming magdala. Kaya yung iba kong gamit talagang naiwan. Kasi kung hindi ko iniwan, mas mabalaki ang aming bayaran sa existing exceeded na kilos. Mas malaki ang mabayaran namin. Kaya yung anyway, kaya yung mga kapatid ko naman hindi naman yun yung sa pasalubong. Basta ligtas kami nakarating, nakauli. Bisaya na nakabalik. Wala sa kanila yung pasalubong. Pero kahit konti, nakapag kahit mga candy, kapag pamili ako ng pasalubong. Anyway, that's all our vlog for today mga palangga. Kasi talagang bad experience sa amin. Pero nakakahinga na kami ng ngayon. Matiwasay, kumbaga. Kasi nakatungtong na rin kami dito. Nakabalik na kami dito. Iba talaga din yung feeling na tawag niyan? Yung parang ligtas, parang feeling mo ligtas ka na. Kasi nandito ka na. Kaya mga palangga, that's all our vlog for today. Thank you for watching. Bye-bye and God bless us all. Ito nga pala yung binili ko doon sa Ilocos mga palangga. Sayang, para siyang nasira na. Hindi siya kasi para siyang nagmo. Ayan o, para siyang kita ba? Ayan o, ito puti na to. Nagmo. Oh my God. Patikim ko sana sa mga kapatid ko. Sayang naman. Ayan mga palangga, itong puti o ito. Ayan o, nagmo. Inamoy ko siya Sabi ko, okay pa ba to? Tapos tinikman ko. Ayan o, wow. Sayang. Gusto ko sana matikman nila yung kalamay. Galing Ilocos. Kasi masarap siya Tinikman ko to doon